Hello mga ka-legit lover gods, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Isa na naman pong panibagong updates patungkol dito sa pagbibigay nga ng kanyang statement si Wally Bayola patungkol sa case na kanyang pinagdadaanan ngayon under MTRCB sa insidente ng kanyang pagmumura ng live sa Sugod Bahay mga kapatid segment. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magsimula sa ating mga updates, of course, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers and subscribers po natin at ang mga legit lover cats sa lagi po nag-aabang at nakaantabay sa mga videos natin. Thank you so much for always keep watching and trusting this channel. And now, let's talk about our topic for today's video, kung saan nga ay nagsalita na nga itong si Wally patungkol po dun sa kanyang MTRCB summon sa EAT dahil sa pagmumura nito. EAT host Wally Bayola talked to the press about the summoning order received by their noontime show from the Movie Television Review and Classification Board MTRCB after he was heard cursing during one of the episodes of Sugod Bahay segment. Sa press conference nga na naganap with Jose Manalo on TV5, Wally confirmed na ang EAT at MTRCB already discussed the issue. So, inamin po ni Wally na agad-agad ay pinatawag po sila ng MTRCB. Kumbaga, hindi na sila binigyan pa ng, hindi na naging lenient sa kanila yung MTRCB para po sila ay pagbigyan for another chance. Kahit po nag-public apology na itong si Wally, ay talagang wala talagang pinalagpas ang MTRCB chair na si Miss Lala Soto. However, Wally refused to give details about the meeting. Sabi niya na pag-usapan na po yun sa MTRCB, may pag-uusap na pong naganap sa MTRCB at sa production. Syempre, hindi pa ako pwede magbigay ng salaysay and I want to keep it privately muna kasi nga ongoing pa yung pag-uusap, sabi ni Wally. Kasi nga, di ba, parang kahit po si MTRCB chair nung siya po ay in-interview ni OG Diaz sa kanyang channel, OG Diaz Inspires, ay hiningian din po ito ng kanyang saloobin patungkol sa mga issue ni Vice Ganda naman. Pero sabi po ni MTRCB chair, hindi sila pwede maglabas o mag-divulge ng any information with regards to that matter. According to the statement released by MTRCB, Wally actions possibly breach Presidential Decree number 1986 after he was heard uttering forbidden words on national television. Kaya nga talagang sobrang maingat na po sila ngayon dahil talagang hindi lang po ang MTRCB ang nakatutok maging ang buong nasyon, no? Maging ang buong sambayan ng Pilipino. Kasi according to MTRCB chair, Lala Soto, bukod daw di umano sa kanila pong mga nakatutok na 24 hours na mga tao po ang nakatutok, hindi po robot, ano? So which means talagang pinapanood nila ang bawat programa sa telebisyon. So, pag po may nakalagpas sa kanila at meron pong mga reklamo at mga call out galing from the netizen or coming from those people na nanonood ng telebisyon, kino-call out po nila yung isang programa. Doon po meron tinatawag na process. Sinabi po ni MTRCB Chairman Lala Soto na hindi po sa kanya nang gagaling ang desisyon. Kung hindi, meron po silang mga opisina na sila po yung nag-decide kung kailangan pong bigyan ng sanction ang isang noontime show. Kasi parang pack one, pack all yan Kapag nagkamali ang isa sa isang programa, hindi po pwedeng isa lang ang maapektuhan, kundi buong production, buong team, buong noontime or buong programa po at buong mga tao na naroon ang maapektuhan. Ito po yung nilalaman ng EAT summon by MTRCB. The Movie and Television Review and Classification Board MTRCB or Moto Proprio issued a notice to appear and testify to the production group of EAT noontime TV show over the
utterance of profane words by one of the program hosts, Wally Bayola, which aired on August 10, 2023 as covered by the Board Monitoring and Inspection Unit. Said scene in violation of Season 2, B Chapter 5 of Implementing Rules and Regulation of Presidential Decree 1986. The hearing date is in August 14, 2023. Ibig sabihin nangyari na. Monday of the MTRCB offices in Timog Avenue, Quezon City. The board said any violation of Presidential Decree 1986 and implementing rules and regulation governing motion pictures, television program, and related promotional materials shall be penalized with suspension or cancellation of permits or license issued by the board and or with the imposition of fines and other administrative penalty or penalties. So, if ever po, yun po yung mga pwedeng mangyari sa isang programa kapag po sila ay napatunayang nagkasala. So, pwede silang makanselan, masususpend, magkakaroon ng suspension, or makakancel po yung kanilang permit na in-issue po sa kanila ng board, or magkakaroon sila ng administrative penalty or penalties. So, yun po yung ilan sa mga sanctions na pwedeng maganap dun po sa insidente ng pagmumura nitong si Mr. Wally Bayola during the live ng EAT or Sugod Bahay, mga kapatid segment. So, medyo mabigat po yung kanila pong case na pinagdadaanan ngayon, pero kung nakikita po ninyo parang very light lang po na tinitake ng EAT kasi alam po nila ang rules alam po nila kung saan sila doon pwedeng saan nila pwedeng ipaglaban yung kanila pong nagawang pagkakamali. So this time wala pa naman pong any parang resulta ng pag-uusap. So, dahil dyan, mag-react naman tayo sa ilan sa mga komento ninyo patungkol po sa last update natin. Basahin natin ang ilan sa mga comments po ninyo sa comment section. Let's find out now. Una, sabi po ni Rashid Taikon Colina, inggit lang sila kay zombie, mabuti pa nga yan kaysa iba't ibang lahi yan, pero mas magaling pa sa wika natin. Tulad walang alam na salita ng wika natin, Tagalog lang alam ko, si zombie marunong Bisaya, Ilocano, Tagalog, sus ako Tagalog lang ako kaya ano pa alam nyo sa wika. Sabi naman ni Solemia Aurelio 5187, inggit lang yung bashers ni zombie dahil dagdag rating sa EAT. Yung ibang show pababa ang rating, kaya ganun gusto nila mawala si zombie. True, 'di ba? Kasi nga 'di ba, even yung mga bashers na yan, sila po talaga yung mga gustong paalisin si zombie kasi alam naman nila added on talaga 'to. Sabi po ni Mr. William Bais, thank you for noticing my comments. Ngayon, ang naging observation ko naman sa nakalipas na sugod bahay nila, I think binibigyan pa nila ng chance si zombie kasi pansin ko na medyo mas madalas pa yung pagsasalita niya sa pag-i-interview niya. Binigyan pa nga niya siya ng whiteboard na may nakasulat kung ano ang kailangan niyang sabihin. Hopefully talagang makaka-adapt siya ng maayos. Kung ikukumpara ko ulit siya kay Maine dati, sabi ko nga sa interview niya na nag-aalangan daw siya dati magbitaw ng mga jokes kasi di niya alam kung may matutuwa o may maaalangan. Ngayon, advice ni Jose sa bitawan niya lang daw niya kung yung jokes niya at susuportahan nila. I think ganun din naman ang ginagawa nila kay zombie. Pero sana naman ayusin niya maigi yung pagbibilang. Bibilangin mo yung pera sa ibang wika pero minamadali mo din. Kaya parang parang malaki or maiksi si Wally kanina, medyo nainis kaya siya nagbilang. Bicol pa naman yun, ayun. Actually, kahapon po may pangyayari na parang nainis din si Wally Bayola dito kay zombie dahil nung binanggit po nila yung lugar kung saan po sila, tapos itong si zombie parang pinaulit niya. Kumbaga nandun na sila sa nandun na sila sa punto na parang umaalagwa na yung segment tapos bigla pong puputulin
ni Zombie. Kaya medyo nainis po dun si Wally. And we understand that naman. So, sabi nga natin, di ba? Bigyan pa natin ng maraming chance si Zombie. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like, share, and subscribe. And please follow my Facebook page, Star TV. God bless everyone.